I am Ferdinand Marcos, and I am the President of the Republic of the Philippines. I stand today on behalf of 110 million Filipinos. People and hello universe, it's me again. Ayan, shout out sa inyo mga beswa. Ayan, syempre sa mga Marcos loyalists and supporters, shout out sa inyo mga base. And Filipinos and OFWs all over the universe, shout out sa inyo. But anyway guys, we have a good news for everybody. Ayan, nako, 1.9% in September 2024. Oy, naku, grabe ito guys. Ang laki ng binaba, no? Ito yun, no? Mga best. Social. Okay? Inflation rate, September 2024. Ayan. Nagtala siya ng 1.9% mula nung August ay 3.3% ang inflation, no? I-research nyo yan. Ngayon, nung dumating si September, ito po bumaba. So ibig sabihin, talaga naman guys, medyo talagang hindi lang medyo. Maganda talaga ang takbo ng ekonomiya ngayon, mga kababayan. Actually, dito sa amin, alam nyo, ang itlog dito 3.20, ang lalaki pa. At saka yung mga gulay sa amin guys, nako, lalo na yung galing bundok, tinda ng mga aita, sus, 200, marami ka nang mabili, mga kababayan. Siyempre, hindi mo rin maiwasan itong mga pangunahing bili, katulad ng karne. Di ba? Ganun talagang presyo. Mahirap talaga ang ganyang mga klaseng pagkain pangunahing bilihin yan, kaya mahal. Ika nga parang branded, katulad ng Levi's. Magkano ba yung isang pantalon ng Levi's? 2,700, di ba? Or 3,000, something like that. Ganun din ang baboy. Pero yung the rest naman, very affordable. If you have stable work naman, mga bes, kayo naman. And then, yung bigas dito sa amin, ang per kilo ng bigas guys, bumaba talaga. As in, totoo yan. No? Ang importante dito, may trabaho ka at may pambili ka. Di ba? Hindi ka mahihirapan. Ang sabi ni Presidential Communication Office, ayan, si PCO. Mahaba ito guys, kaya short lang itong video natin. Nitong September 2024, mumagal ang inflation rate sa 1.9%. Ang pinakamabang antas ng naitala mula noong Mayo 2020, kung saan umabot ito sa 1.6. Tama po yun. So, ibig sabihin, pag 1.6, kaya din ng Marcos administration abutin, baka 0.9 na lang yan. Diba? Dahil magaling itong Pangulo na ito, huwag nyo sabihin na actually mga kababayan, ang hindi lang talaga naman makaka-appreciate itong mga DDS. Sabi nila, mahal pa rin ang bilihin. Well, ganyan lang talaga ang ano nyo Kasi anti-Marcos kayo. Sasabihin nila, mabuti pa si Digong. Sus. Sa panahon ni Digong nga natandaan nyo? Isang libo ang 1 kilo ng sili. Panahon niya. Sa panahon ni Digong, nag-double ang presyo ng galunggong. Mag-research kayo bago kasi kayo magkuda-kuda. Himbis tumulong na lang kayo, sumuporta kayo sa Marcos administration. Nakikinabang naman kayo sa mga magagandang programa. Kuda kayo ng kuda Wala naman kayo napapala. 'Di ba? Puro lang paninira. Wala naman kayong naitutulong na maayos. Puro paninira na lang. Anong benefits makukuha nyo? Nga kayo, ganon. Yan, 'di ba? Good news for everybody. Ang importante dito, diskarte lang sa buhay. Kung gusto mo kumain ng masasarap, diskarte lang. Work hard. Gano'n lang 'yun. Lahat ng tao sa mundo, lahat ng mayaman, nag-umpisa sa mahirap yan. Kaya yumaman sila dahil nagtrabaho sila ng masigasig. Di ba? Hindi hadlang ang kahirapan. Yan ang problema. Ginagawa nyo yung sarili nyo na mahirap kayo. Pero pag nagtrabaho kayo, maghanap buhay kayo para sa pamilya nyo, malamang matatamo nyo yung magandang buhay para sa mga anak nyo. Di ba? Ang problema man kasi, reklamo kayo ng reklamo, tapos ang dami nyong anak, 7, 8. Yung trabaho ng asawa nyo, construction lang. Ayun ang mahirap sa mga ibang Pilipino Reklamo kayo, pero kayo din ang gumagawa ng ikakahirap nyo. Yung iba, tamad. Yung iba,
Ay nako, ewan ko na lang. So yun mga kababayan, ano po ang masasabi nyo dito? So dahil 1.9, di ba magandang balita ito? So ibig sabihin, talagang magaling mamuno ang nasa palasyo. Wag nyo idahilan bakit yung mga nakaraan nagmahal. Kayo naman common sense. Kagagali ng pandemic, yung mga ibang kumpanya, yung mga ibang nagtitinda, kaumpisa pa lang nila, balik pagtitinda naman, for sure nagtubo sila ng bahagya dahil gusto nila bumawi. Ganun lang yun Tapos sinabayan pa ito ng war dito, war doon, sa iba't ibang bansa, lalo na ngayon Israel tsaka Iran. Ayun, napipinding yung mga langis. Sabay ganun mga besyang. Di ba? Pag mahal ang langis sa global market, asahan nyo, tataas yung ibang ibilihin. Nasa global crisis tayo. Sa madaling salita, nasa climate change tayo. Ngayon, kung gusto nyong murang bilihin, ay bumalik kayo sa 1970. Kayo talaga, noon, nung panahon na yun, piso pa ang coke. 150 yung isang balot na tinapay. Yung 25 cents, 5 kindi yun. Naabutan ko pa yun. Grabe, ang tanda ko na pala. Sabay ganun mga besa. Diba? Huwag kayo magreklamo. Nasa makabagong panahon tayo ngayon. Nasa global crisis tayo. Nako, mga bes. Sana naging malawak ang kaisipan nyo. Wag nyong gawin makitid. Kasi kung gagawin nyo makitid ang utak nyo, nagiging bobo kayo. Hindi lang bobo, nagiging mangmang. Parang ganun, diba? Ang alam ko kasi mga Pilipino, matatalino, madiskarte sa buhay, gumagawa ng kaparaanan. 'Di ba? Ang alam kong ganoon, ewan ko na lang sa iba. Well, simple lang siguro dahil anti-Marcos sila. Pero pag ang puon nila nakaupo, walang reklamo, walang reaksyon. 'di ba? Lalo na yung mga issue ng puon nila ngayon. Todo tanggol. Ang mali ginagawang tama, ang tama ginawang mali. Ganun sila so yun lang ang aking pinaka latest updates video mga beswa. Okay? Panahon ni Digong, 1,000, 1 kilo ng sili. Alam nyo yun. 'Di ba? Doble ang presyo ng galunggong. Kahit naman sinong pangulo. Ilang pangulo na nagdaan. Nakikita nyo ba ang pulso ng Pilipinas? Ang sitwasyon ng Pilipinas? Jesus, mga pangulo nyo nga dumaan, hindi naman umusensyo ang bansang Pilipinas. Kuda kayo ng kuda naman talaga. Buti pa ito si Pangulong Marcos Jr. Kahit papaano ginagawa niya ng paraan para lang maibsan itong inflation na ito. Tulad ng kadiwa, nagkakalat yan sa buong Pilipinas, 'di ba? Siya nagawa niyang number growth economy sa South Asia ang Pilipinas. Yan ang katotohanan. Siya, nagawa niya pang binayaran ang utang ng mga magsasaka. Nagawa niya pang bigyan ng mga lupa ng mga magsasaka, Luzon, Visayas at Mindanao. Makikita niyo ba yun? Sabihin niyo walang nagawa ang Pangulo. Sus, Mariusip kayo. Ano ba kayo, bulag? Or sadyang buplaks lang talaga utak ninyo? Huwag ganun. Suportahan natin ang Pangulo. Isang Pangulo ng Pilipinas, mahirapan kayong tanggalin yan. Maniwala kayo sa akin, itaga nyo sa pagmumukha nyo, mahirapan kayo tanggalin sa palasyo yan. Ano ipapalit nyo? Yung walang alam na ampaw? Puro issue ang pamumuno niya. Jesus, Mariusip. Do you think majority ng Pilipino papayag? Ngayon social media halos lahat na may cellphone. Alam na nila mga issue. Kayo naman, common sense lang mga kababayan. So yun lang mga bes. Ano po ang kapalagayan nyo? Ako, ang importante, suportahan kung sino nakapo sa palasyo. 'Di ba? Hindi yung puro kay paninira Ano makukuha sa paninira? Ganyan na lang yung trabaho nyo buong maghapon. Nakatutok lang kayo kay Pangulong Marcos Jr. Ganon. Inabot lang yung pinang Partido Federal. Sasabihin nyo, siya na naman. Ginawa nyong issue. Palabas nyo ganito, ganon, si Bangag. Hindi nyo man lang nakikita si dating Pangulong Digong siya ang gumagamit ng marijuana. Research nyo nga yan. Sabi ng Inquirer Net. 'Di ba? To wake him up. Gumagawit na addict siya. Kayo naman.
binabato niya sa matinong pangulo. Yan ang hirap sa inyo eh. Gawain ng puon nyo, tapos ibabato nyo sa taong matino. Tingnan mo nga yung sa level ng pamumuno. Kumpara mo kay dating Pangulong Digong at saka si Pangulong Marcos Jr. Oy, sus, kayo naman oh. Tingnan mo ang galaw niya. Very yan very classy. Very well mannered. Si dating Pangulong Digong palaaway. Di ba? Ang hilig manira. Ngayon si Pangulong Marcos Jr. Ay sus, Maria Joseph, napaka-professional ang dating. Well, anyway, yun ang nakikita ko binabase ko na lang doon. So yun guys, maraming salamat sa inyong watching. See you again on my next upload video. Hindi, pinapangunahan ko lang itong mga anti-Marcos na ito. Magaling magpuna. Yung puon nila, wala naman nagagawa. Sabi nila maangas, wala naman talas. Yun pala, malas. Well, anyway, see you again on my next upload video. Bye, and babus. God bless Philippines.